Minsan ang pag-ibig, hindi tungkol sa kung sino ang tama o mali, kundi kung sino ang handang manatili kahit masakit at kahit mahirap. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi din naman nagtagal si Agatha. Umalis din siya. Naghatid lang talaga siya ng paanyaya. Kasi hindi daw ako nag-o-online. Kaya ito, pag alis ni Agatha, nagbago ang mood ni Kian. Ewan ko ba, bigla siyang naging bad trip. Uy, Bibi, smile ka nga dyan. Dali na. Nagseselos ka na naman siguro. Santino, pumunta ka na lang dun. Kahit ngayon na. At huwag ka nang bumalik. Sus, selos nga. Kasama naman kita. Tsaka Kian, wala kang dapat ikabahala. Santino, alam mo, uuwi na ako. Bahala ka na dyan. At eto na nga. Nag-walk out na si Kian. Iniwan niya yung bote na may mga lamang maliliit na isda. Grabe, paka-arte. At eto, pinitbit ko na yung bote at sinabayan ko na siya sa paglalakad. Ay, nako talaga. Ewan ko ba. Pero masaya ako kapag nagkakaganito siya kasi alam kong mahal niya ako. Kaya ito, nung makarating kami sa bahay, ibinuhos ko lang yung mga maliliit na isda sa drum. At ito, pumasok na ako sa bahay, diretso sa silid, kung saan nakahiga si Kian. Nahiga na lang din talaga ako. At eto, niyakap ko siya. Hindi naman siya pumalag, pero halatang naiinis siya sa akin. Kian, huwag ka na magalit. Hindi ako galit, Santino. Tsaka, ang init, huwag mo akong yakapin. Ako, gusto ko kahit mainit. Gusto mo, ubaran kita, Kian, para hindi ka mainitan. Santino, ano ka ba? Baka mamaya ay makita tayo ng tate at nanay mo. Kian, huwag ka kasing magalit. Please, bahala ka. Uungol ako ng malakas ngayon. Wika ako. At eto, tumawa bigla si Kian. Santino, alam mo, para kang sira. Oo na, hindi na ako galit. Ano oras ba tayo pupunta dun? Mamayang hapon, Kian. Doon na tayo kakain ng dinner. Okay. Wika ni Kian. Kian, hinila ko yung pinto. Kanta ka naman. Santino, alam mo, hindi na tama to. Lagi mo na lang akong gustong kumanta. Ang sakit na ng lalamunan ko. Bakit ba kasi ang laki niyang mic mo? Di ba nga, Kian, nung bata pa ako, mahilig akong umihi sa punso. Kaya ayun, isinumpa, lumaki ng sobra. Oo na, naniniwala na ako sa mga sumpa, pero baka amoy patis yan, ha? Wika ni Kian. Kaya ito,
Inilabas ko na yung mic at kakanta na si Kian. At aba, bago kumanta ay inamoy muna niya yung mic. Kian, ano ba yan? Bakit lagi mong inaamoy? Wika ako. Wala lang. Gusto ko lang malaman kung mabango. Pero mabango naman. Wika ni Kian na ayon. Nagsimula ng kumanta. At ako, eto. Ninanamnam ang pagkanta ni Kian gamit ang mic ko. Nag-e-enjoy na lang talaga ako kasi magaling na siyang kumanta. Nasasanay na. At ito, nang sumapit na sa exciting part, bumirit na si Kian. Napahawak na lang talaga ako sa kung saan. At ayun, tapos na ang pagkanta niya. Niyakap niya ako pagkatapos at eto, tahimik lang kami. Pawis na pawis ako. Kahit malamig ang panahon. Kian, nag-enjoy ka ba sa pagkanta? Masarap ba? Oo, Santino. Sobrang nag-enjoy ako at sobrang sarap. Hinalikan ko si Kian sa labi. Wala akong pakialam. Kahit kumanta siya gamit yung mic ko. Mahal ko eh. Kaya naman sa paglipas ng mga oras, nakatulog lang kami at eto, pagsapit ng dapit hapon, nagtungo na kami sa bahay nila Agatha. Pagdating namin, dito ang ibang mga kababata namin ni Agatha. May pa-dinner party siya kaya eto, madaming pagkain tapos party at may paalak siya. Mula dito sa likod ng bahay nila Agatha, may pool party. Kaya ito, hindi talaga kami ready ni Kian. Nag-usap kami na hindi maliligo, kaya lang ang kukulit ng mga kababata ko. Hinila ako sa pool. Si Kian naman, ayun, patawa-tawa lang. Kaya lang hindi siya makakaligtas. Hinila siya ng isang tropa ko na matangkad at malaki yung katawan. At ayun, tumalon sila sa pool. Kaya lang, sa malalim sila tumalon. Nag-alala ako kasi hindi marunong maglangoy si Kian eh. Kaya ito, susugod na sana ako para sagipin siya. Pero napatigil ako kasi naman paglutang niya, nakayakap na siya dun sa tropa ko. Parang bigla ako nakaramdam ng hindi maganda. Parang gusto ko nang umuwi kasi naman yung yakap ni Kian dun sa tropa ko, yakap tuko. At ayun, inihatid siya sa gilid ng pool at tinulungan na makaupo. Pero ang mas nakakainis, bago umalis yung tropa ko, umawak pa siya sa hita ni Kian. Pupuntahan ko na sana si Kian kaya lang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, si Agatha pala. Santino, kilala ko yan tropa natin. Delikado yan si Kian, bahala ka. Mas natakot ako dahil sa sinabi ni Agatha. Kasi kilala ko din yung tropa ko na yun. Straight yun. Pero may mga nababalitaan ako na madami na daw tinira yun. Kaya ito, lumapit ako kay Kian sa gilid ng pool. Nakaupo siya, ako naman nasa harapan niya sa tubig. Kapag ako nag-aaya na maligo sa pool, ayaw mo. Pero kapag sa tropa ko, may pagyakap ka pa. Wika ako. Santino, hinila lang ako, tsaka malay ko ba na malalim?
At ang nakakainis, lumapit dito sa amin yung tropa ko. Santino, pare. Minsan, i-invite ko tong si Kian sa bahay. Okay lang ba? Wika ng tropa ko. Okay lang, wala din naman akong ginagawa sa bahay nila Santino eh. Wika naman ni Kian. Sobrang nababad trip ako sa sagot niya. Kakainis. Gusto kong suntukin yung tropa ko, pero kalma. Ayaw kong gumawa ng gulo. Tara, mag-swimming, Kian. Tuturuan kita maglangoy. Wika ng tropa ko. Nakakainis talaga. Pero sabi ko, nako pare, pasensya ka na. Kasi pauwi na din kasi kami. Next time na lang. Kian, tara na. At nag-aalala na ako kay tatay. May trangkaso kasi kanina yun eh, nung umalis tayo. Si nanay naman, nahihilo kanina. Sige, tara na, Santino. Wika ni Kian. Kaya ito, nagpaalam na kami kay Agatha. Lumalalim na din kasi ang gabi, pero wala namang sakit si nanay at tatay. Gusto ko na lang talaga na makauwi. Kasi nakakainis yung tropa ko. Alam ko may binabalak siyang masama.